Etong si hapon ko, mas gusto niyang ako yung nanlalambing sa kanya. Hi, hello, minasang konnichiwa. Tara, samahan niyo kami today's mini vlog. Umagang kay ganda mga ante, pagkagising ni hapon, ay pinuntahan ko na siya dito sa kwarto. Niyakap at kinis ko na rin siya, sabay sabi ng good morning. Minsan, ako na yung gumagawa ng paraan para maglambingan kami ni hapon. Kapag nilalambing ko siya, lagi siya nagpapakamot sa likod niya. Umapit nga rin sa amin si Kenshin at binati niya kami ng good morning. Nanji寝た昨日4時が何時寝た昨日8時でしょ早いまだママやめてよAlam nyo ba mga ante, sobrang sweet ng anak ko, mas sweet pa nga siya kaysa sa tatay niya. Maya-maya konti, ipapasok na rin si hapon sa trabaho niya. Sinabi ko nga sa kanya na gawan ko siya ng pagkain niya, kaso sabi niya wag na daw. Kapag maaga siya nagising, ay hindi talaga siya kumakain ng almusal. Katapos lang ng mga ilang minuto, ay papasok na rin si hapon sa trabaho niya. Hindi nga pala ako gumawa ng obento ngayon dahil sabi ni hapon ay wag muna. Ay nagtanong po pala sa comment section kung araw-araw ko daw bang nilulutuan ng baon si hapon. Totoo lang po mga ante, hindi ko po araw-araw nilulutuan si hapon. Pag malayo o kaya naman sa bundok yung ruta niya, ay doon ko po siya nilulutuan. Inatid na nga namin si hapon dito sa labas dahil aalis na siya. Bago siya umalis, ay may goodbye kiss muna. Etong si uncle yung mga ante, simula nung nagkaanak kami, bihira na lang talaga siyang manlambing sa akin. Minsan mga ante, ang ginagawa ko ay nagtatampu-tampuhan ako kunwari. Effective yun mga ante kasi sinusuyo at nilalambing naman niya ako. Pagkatapos ko mailipat yung mga buto ng gulay dun sa araw, ay nagsampay naman ako ng mga labahin. Ito ko sa loob sinasampay, pero sa labas ko ilalagay kasi may araw. Bihis nga pala ako dito kasi nagbablog ako mga ante. Kaso nga lang si Kenshin ay nag-iiyak kasi gusto daw niyang kumain ng ice cream. Sabi ko sa kanya, bago kami kumain ng ice cream, ay kakain muna kami ng kanin. Ice cream ato din eh? Good job nga mga ante kasi napatahan ko naman si Kenshin. Nagbihis lang ako ulit at nagluto na ako ng pagkain namin. Habang nagluluto ako, ay naglalaro naman si Kenshin dun sa labas. Ito yung lulutuin ko mga ante, magsasangag ako ng kanin. Una ko niluto yung spinach, saka ko naman nilagay itong itlog. Kapag naluto na yung itlog, ay saka ko namang ilalagay itong kanin. Tapos, maglalagay na rin tayo dito ng pampalasa, kagaya ng magic sarap at toyo. Ito yung niluto ko mga bi, kasi sobrang hirap pakainin ng gulay ni Kenshin. At least eto, sinangag na merong konting gulay. Gustong gusto kasi ito ng anak ko mga bi, lalong-lalo na kapag merong itlog. Diba? Sobrang bilis lang, nakapagluto na ako kagad ng version kong sinangag. Bigay ko na nga kay Kenshin tong niluto ko at kakain na kaming dalawa. Ashi. Very good. Ito na nga pala kami kumain sa labas kasi mapresko dito. Gustuhan naman ni Kenshin itong niluto ko. Ang promise ko kay Kenshin kanina, pagkatapos niyang kumain ng kanin, ay pwede na siyang kumain ng ice cream. Ito ang tuwa nga rin tong anak ko mga auntie, kaya dali-dali na siyang kumuha ng ice cream. Mama, puni yatte? Nani? Puni yatte? O diba, inutusan pa talaga ako ng anak ko mga auntie. Dito palagi tumatambay itong anak ko kapag gusto niya maglaro dito sa labas. Hindi rin siya dito humiga at matulog. Naglinis na ako dito sa lababo namin, tapos pinagpupunas ko na rin yung mga cabinet-cabinet. Habang naglilinis ako, ay dumaan yung best friend ko bago sila umuwi sa bahay nila. Sabik na sabik talaga kaming dalawa kapag nagkikita kami. Ang mga hindi po nakakaalam, magkaibigan po kami ni Mario Story, mahigit 7 taon na. Kaya kapag magkasama kami, wala talagang ilangan sa amin dalawa. Sabi ko, bago sila umuwi, ay magkaraoke muna sila. Habang kumakanta yung asawa ni Marie, ay nagkukwentuhan naman kami dito ng best friend ko. O diba, napakasaya talaga naming dalawa kapag magkasama kami. Kulang na kulang yung isang araw na magkasama kaming dalawa. Fast forward na nga po mga ante, pagka-uwi ni hapon, galing trabaho, ay tinignan niya yung niluluto ko. Parang na-inosente ata itong si uncle yung mga ante kasi dito ako sa kala nagluluto. Ibale, malapit nang dumating yung in-order niyang rice cooker sa Amazon. Pagkatapos ko magluto ng kanin, ay nag-ihaw naman ako ng talong. Habang nag-iihaw ako ng talong, ay naluto na rin tong nilaga kong spinach. Habang nakaupo at nagpapahinga si hapon, ay nagluluto naman ako ng pagkain namin. Nugasan ko nga pala to at tinanggal yung tubig, saka ko siya hati-hatiin. Naglagay nga rin pala ako dito ng taco flakes. Ang nilalagay namin dito pampalasa ay toyo. Dahil gutom na nga si hapon, ay bibigay ko na to para makakain na siya. Luto na nga rin pala ako dito ng tempura. Ikuha nga po pala tong
niluluto ko. Sinasawsaw ko siya dito sa harina, saka ko siya pinipirito. Gusto ko tong mga ante kasi ang sarap-sarap niya. Pagkatapos ko lutuin tong chikuwa, ay magluluto naman ako dito ng tortang talong. Gustong-gusto nga pala to ng asawa kong hapon mga ante. 2 talong tong pinrito ko, minsan kulang pa yan kay hapon. Pagkatapos kong lutuin nga yung talong, ay nagready naman na ako dito ng salad. Cabbage po to at naglagay lang ako dito ng dressing. Dito naman sa malinis na pan, eto yung ginamit ko kanina sa tortang talong. Dahil gusto ng anak ko ng sinangag na may itlog, kaya eto yung ginawa ko mga ante. Kaninang tanghali, ganito rin yung kinain namin ni Kenshin. Pagkatapos ko magluto mga ante, ay kakain na rin kami. Habang nagluluto ako kanina, ay kumakain na rin yung asawa ko dahil gutom na siya. Minasan itadakimasu. Uulam nga rin pala ako dito ng nato. Parang nag-crave kasi ako bigla nito mga ante, kaya eto yung uulamin ko. Si hapon naman ay ubos na ubos niya yung mga niluto ko. Habang kumakain si uncle nyo, ay naantok na siya mga ante. Nito nga po pala yung itsura ng nato, para siyang okra, malapot siya. Tapos lalagay ko siya dito sa kanin, saka ko siya kakainin. Dati hindi ako kumakain nito, pero ngayon gustong-gusto ko na siyang inuulam. Pagkatapos ngang kumain ni hapon mga ante, ay humingi siya ng ice cream. Kaya siya tumataba kasi napakahilig niyang kumain. Nabawalan ko yan minsan kasi pagkatapos niyang kumain, ay humihiga na siya kaagad. Mamaya lang konti, ay nakatulog na siya. Dito ako kinakabahan minsan kasi yung liig niya. Dati kasi pagkatapos niyang kumain, ay natulog siya, ganyan na ganyan yung pwesto niya. Tapos nangawit nga yung leeg niya at ubo siya ng ubo. Awa ko sa kanya kasi pagod na pagod siya sa trabaho niya. Ginising ko nga tong si hapon. Sabi ko pumunta na siya dun sa kwarto at dun na siya matulog. And fast forward nga po mga bi, pagkatapos niya maligo ay matutulog na siya. Pagpunta nga niya dun sa kwarto ay tumatawag siya sa akin kaagad. Bahay na nga lang tong si hapon, tumatawag pa. Kaya pinuntahan ko siya dito sa kwarto dahil gusto daw niya magpamassage. Pag ganitong pagod si hapon, gustong-gusto niyang minamassage yung paa niya para mas madali siyang makatulog. Pinatay ko na nga rin yung ilaw para mas madali siyang makatulog. 10 minutes lang naman to mga ante, mamaya-maya knockout na yan. So yan lang mga bi, at dito na po natatapos ang aking mini vlog. Maraming salamat po sa panonood nyo. Thank you for watching. Sayonara and bye!